Ito po, former President Rodrigo Duterte. Ito po ang latest, no? Dito po sa ICC. Former President Rodrigo Duterte has waived his right to be present during the reading of the judgment on his appeal on the International Criminal Court. Earlier rejection in his bid for interim release. The ICC appeal, ayan. So, hindi na po haharap si Tatay Digong. Siyempre, baka hindi niya kayanin pag negative eh. Pero kakatawanin po siya ng kanyang abogado na si Kaufman. Ngayon, bakit po ba tayo rito napunta sa bakit po nag-appeal? Itong si ICC Appeals Chamber pala ang tawag. Sa ating kasi Court of Appeals eh. Dito po ah, sa ICC, ano na nga? Ito po, sa ICC Chambers, Appeals Chamber. Chambers. Basketball player. Naka-schedule po yan ng 10:30 a.m. doon po sa Dahig. At dito po sa Pilipinas ay 5:30 p.m. So pagkatapos po ng Birada Agila, tumutok na kayo kay Badong Aratlis kasi ilalive po natin yan. No? Para hindi na kayo maghagilap-pagilap. Tsaka maganda yun. May komento tayo kagad. Okay. So winave po ni Tatay Digong yung kanyang karapatan na mapakinggan po kung ano man yung verdict kung siya po ba ay pagbibigyan sa interim release. Ngayon, ano po ba yung inihirit no ng kampo ni Pangulong Duterte kung bakit po humihirit sila na kasi binasura na yan eh. Binasura na yan ng pre-trial chamber yung pong paghiling ni Pangulong Duterte ng interim release. Pero ito po, yung tinatawag nating appeals, ICC Appeal Chamber o Chamber of Appeal ay iba po to. Binubuo po to ng ibang appeals chamber pala. Binubuo po to ng ibang set ng mga horado. So malaki po ang pag-asa natin dito kasi kung sila pa rin ang titingin, mukhang malamang na ganun pa rin ang maging resulta. Basura pa rin. Bakit po ba binasura, no? Yung kaya po ni-reject yung interim release kasi po ayon po sa pre-trial chamber, yung nagpasya po na ibasura yung interim release ni Tatay Digong ay kinakailangan daw po na patuloy na makulong si Tatay Digong sa dahig dahil yung pamilya daw po ni Pangulong Duterte ay patuloy na nagre-resist sa kanyang pagka-aresto. Ibig sabihin, ipinaglalaban pa rin daw po ng pamilya ni Tatay Digong na mali ang kanyang pagka-aresto. Tignan nyo na. Oh, isa pa. So, dahil po dyan, ay may pangambo po na maibabalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Alam niyo po, wala pong pamilya na wala pong napatunayan na kasalanan yung tatay nila, papayag po na tatanggapin na lang na, sige po, makulong na lang po dyan. Hindi po. Kung kayo po ay kapamilya ni Tatay Digong, ipaglalaban nyo rin ng kanyang karapatan para lumaya, no? Ipaglalaban nyo rin yung kanyang karapatan na magkaroon ng due process. Sa totoo lang po, wala naman po talagang due process eh. Yung nangyari kay Tatay Digong. Mismo yung ICC po, nilabag. No? Nilabag po ng humuli kay Tatay Digong yung pong patakaran nila na iharap sa korte. Ikalawa po, hindi po kinonsider yung humanitarian reason ni Tatay Digong na may sakit at saka may edad na. No? Ngayon lang po ako nakakita, si Tatay Digong na po ang pinakamatandang political prisoner sa buong kasaysayan ng buong daigdig. Mga PI kayo. Ganito lang po yung test dyan eh.
Kung 80 anyos yung political prisoner diyan sa Netherlands, papayag kayo? Malamang hindi. Kung kababayan nyo, malamang pinalaya nyo na. Pero dahil mas mababa yung uri, ang tingin yung mga puti, mas mababang uri kaming mga Pilipino, kaya kayo ganyan. Yan po ang problema natin sa mga Europeans. Noong nung araw pa, yung superiority sila. Kaya po sana po may consider. Manalangin po tayo. Nakakagalit po kasi talaga yung ginawa ni hindi pinaharap sa korte. Ang nagpasya lang, yan sila Kanilaw, yung binanata ni siya na pinaka-head dun. Sabi nga natin sabagay, darating din naman ang panahon na pagbabayaran din nyo lahat ng mga kasalanan, di ba? Crime doesn't pay. Ika nga. Okay.